Ako po yung yung owner po ng EPC po. Sagutin mo ng malapit sa microphone. Sir, wala po akong alam dyan, sir. Ano bang trabaho mo, Mr. Huala? Rider po ako, sir, Food Panda po. Rider ka ng Food Panda. Opo. So isa kang rider ng Food Panda pero nakapag-rehistro ka sa pier para makapag-import. So sino po ang may-ari ng EPCB? Kasi pag hindi mo sasabihin, baka ikaw ang mailagak namin sa kulungan dyan sa baba. Itong mga brokers na ito, pustahan tayo, hindi naman lahat po may-ari ito eh. Puro owner. I don't believe that they're all owners. Bali nire-rent lang po yung ano namin. Sir. Yung ano po namin. Lisensya nyo, Up. nire-rent. Apo. Ang flood control din pala, no? May... Hindi ko din po kilala sila, ma'am, sir. O nga, pero... Ha? Opo, hindi ko po, ngayon ko lang nga po siya nakita, sir. Pero bakit kayo broker ng Birches? Hindi ko din po alam, Mr. Chair. Wala po akong pinirmahan sa kanila kahit i-review po natin lahat. Pero broker ka. Opo, broker po. Dito po ako sa Manila, Mr. Chair, naka-assign. Ibang company po yung pinagtatrabahoan ko, Mr. Chair. So hindi mo Hindi alam siya bakit ka Opo, Mr. Chair. nakasama dun sa listahan bilang broker ng Birches. Yes, Mr. Chair. Aminado po akong wala akong pinirmahang kahit ano pong contract or signature sa kanila, Mr. Chair. So magkano nakuha mo dun sa pirma na yon? Ano lang po, depende lang po sa commission. Bali po, 3 to 10,000 lang naman po kada ano po eh. 3 to 10,000 kada Depende po sa kausap po kada ng... container. Ano, magkano? May ano pa po kasi yan, sir. Bali sa isang container, 500 pesos lang po talaga. O, ano yung 3 to 10,000? Yun po kasi naghahati-hati pa po kasi nag-commission, yung ano po. Total ng 19 containers is 59,473,200 pesos. Ayun na nga po yung nakausap namin sa Sino nga? Hindi nga po namin ngayon siya makontak. Pero sino nga? Si Mr. Vicente po. Mr. Vicente. Opo. Anong Yun first lang name? Po. Yun lang po yung pangalan niya na naano namin. Tapos binigay yung Pwede ba cellphone namang number. makikipag-usap ka sa itago na lang natin sa pangalang Mr. Vicente? So Mr. Jason, alam mong pinarerenta sa'yo yung Birches? Hindi po, Mr. Chair. Ay bakit mo pinirmahan yung tatlo? Sinong kumausap sa'yo? May palaman yung bukod doon sa sinasabi yung chicken lollipop, sabi nyo meron pang may ibang laman. So may palaman. Hindi Tama? po. Kasi ang alam po talaga namin is chicken lollipop siya. Okay. Ngayon, nito lang pong lately na nahuli na, doon lang namin nalaman na hindi pala siya. Ganun yung laman. Sino yung lumapit sa'yo? Yung nakilala ko lang po siya sa may labas ng pier po, si Carlos po. Carlos ano? Wala pong last name, Your Honor. Pagkakakilanlan ko lang po. Walang last name, nakilala mo lang sa harap ng pier, tapos pinapirma sa'yo yung dokumento na mag-i-import. Ano po, Your Honor? Nagtanong po siya una. Broker ka, hindi ba? Yes po, Your Honor. O pwede ba naman yun? Di mo kilala? First name lang? Isa kang broker? Tapos pipirma ka ng ganun? Kasi po, Your Honor, Mahirap atang paniwalaan yun. You're not answering my question. So hindi, ang alam mo lang talaga, sagutin mo na, Carlos lang, na pumirma ka ng 3 dokumento na nagkakahalagang... Correct, Your Honor. Hindi naman po bumababa ng 1 million usually yung isang ganyang container. Hindi mo naisip, baka droga ang laman ito. Baka bomba ang laman ito. Hindi lang misdeclared. Hindi lang GM, hindi lang general merchandise. Pati itong si Birches na ito. Kanina nyo pa pinapaikot-ikot eh. How can you sign ng mga papeles na hindi mo kilala yung tao? Pumunta lang si Tagpulano ako, pirmahan mo nga ito. I don't agree with you. I'm sorry ha. Hindi ako maniniwala. 3 container, paano kung may drugs? Yan ang problema eh. May pumasok ang droga dito sa bansa, mabuti nilang alerto itong mga tao natin sa Maynila, ang Office of the Commissioner, natatrack. Yung mga ganyang trabaho ninyo, nagtuturo-turuan kayo. Paano kung droga pala yon? Mabuti lang may nahuli itong POM recently. May nahuli itong sila Commissioner ni Pumuseno at hindi nakalusot. Yan ang problema eh. Lagi yung sabihin niya, nakilala ko lang si ganito. Pirma ka ng pirma? Eh kung droga pala, punong-puno ng droga yung 3 container, ikaw din. Oh, anong gagawin natin? Purchase Consumer Goods Trading. Kayo ba ang kasama sila, no? Ito yung
kasama dun sa mga 318 million pesos worth na nasamsam? Of the total of 52 containers, sir, halo-halo yung mga Yes. consignee and brokers. EPCB. Asan ang EPCB? Si Mr. Nandito na si Huala. Ikaw ba yun? Okay. Purchase. Tama ba? Kayo ang involved bilang mga importers? Kayo ba ang importers? Sino ba kayo? Ano ba ang personality ninyo? Dahil yung pangalan ninyo inalabas dito. Mr. Huala. Sir, ako po yung yung owner po ng EPCB po. So, ano ang involvement ninyo dito sa pinasok na ano nga ba yung produkto? Mackerel. Ha? Carrots pala, onions at frozen fish, di ba? Ano dineklara ninyo? Ano yun? Sagutin mo ng malapit sa microphone. Sir, wala po akong alam dyan, sir. Bakit? Ikaw ang nakapangalang isa sa mga nag-import eh. Diba? Opo, sir. So, sino may nakakaalam? Sino kumausap ninyo para sa inyo para maging kayo ang nakalagay dito na importer or consignee? Opo, sir. Oh. So, sinong kumausap sa inyo para maging importer at consignee? Yung tito ko po, sir. Tito mo. Opo. Anong pangalan ng tito mo? Sir Erwin Pascual po. Erwin Pascual. Opo. Sino si Pascual? Opo. Sino si Mr. Erwin Pascual? Siya ba ikaw ang may-ari? Di ba owner ka nung... Opo, sir. hindi pa pala nag-oath. Mr. Chair. Mr. Dexter, our colleague, can you administer the oath to Mr. Huala? Raise your right hand. Do you solemnly swear to say the truth, confirm the truth, nothing but the truth in this public meeting? Agree? Yes? Answered in the affirmative. Can take your seat. Yung iba ata, hindi pa rin nag-oath na nandito ngayon. Meron o nag-oath na. Si Rainier. Ano, sir? Okay na. Si Queen Star. Okay na. Nag-oath na. So siya na lang. Okay. Mamaya na. Okay, let's proceed. So, sino si Erwin? Kapangalan pa ni Senador Erwin Pascual. Sino siya? Tito ko po, sir. So, sino may-ari? Ikaw o siya? Natatandaan ko lang po, sir. Kinuhanan niya po ako ng ID, tas niregister niya po sa pier. Saan? Sa pier po. Sa pier. Opo. Ayun lang po naaalala ko, sir. Ano bang trabaho mo, Mr. Huala? Rider po ako, sir. Food Panda po. Rider ka ng Food Panda. Opo. Saan ka umuwi? Sa Bulacan pa po. So, isa kang rider ng Food Panda pero nakapag-rehistro ka sa pier para makapag-import. Magkano ang in-import ng ECPB? Would you have the documents, Secretary Yusek Carag? EPCB. Yes, sir. I have it in front of myself, sir. We have 14 containers, sir. And of these 14 containers, magkano ang estimated value? Alam mo ba yon? Merong 14 na container na pinasok ang EPCB Consumer Goods. Sir, hindi po. Anong pinapirma sa'yo? May pinapirma lang po sa akin na papel pero hindi na po ako. Yes, Senator Erwin. Mr. Chair,
Can I directly ask this individual with your permission? Yes, please proceed. So sino po ang may-ari ng EPCB? Kasi pag hindi mo sasabihin, baka ikaw ang mailagak namin sa kulungan dyan sa baba. Sino ang may-ari ng EPCB? Sir, dito ko po, Tito mo. opo, Ano ang pangalan ni tito mo? Erwin Pascual po. Erwin Pascual. It's dapat si Erwin Pascual ang may-ari niyan. Therefore, Mr. Chair, may I manifest as we subpoena Mr. Erwin Pascual, the owner, and not this poor rider na magre-represent sa kanya. Ang problema kasi, Mr. Chair, itong mga brokers na ito, pustahan tayo, hindi naman lahat po may-ari ito eh. Puro owner. I don't believe that they're all owners. Pero iba siguro dyan, owner. Pero real owners are behind these people. These people are just staff, Mr. Chair. Ang problema, ang niloloko nila, yung Bureau of Customs. Siyempre, ang Customs tatanggap, Mr. Chair, papakita ng ID, hindi naman ma-interview ng Customs yan. Dapat doon sa mga nagpa-process ng mga empleyado ng Customs, it is your responsibility to make sure that these are real people, real owner. Yung mga nagpa-process po nito. Kasi yung problema, kagaya nito, rider pala, how can you believe na this will be an owner? Parang kwan din ito, Mr. Chair, parang yung sa flood control natin, na kung sino-sino na hindi naman talaga ang totoong may-ari. Ito ho nangyayari dito ngayon, a misrepresentation. So, may I manifest, Mr. Chair, that we subpoena the real owner of EPCB, Consumer Goods Trading, because this individual cannot answer our questions, Mr. Chair. The Secretary is hereby directed to subpoena the real owner of EPCB Consumer Goods Trading. Yung Berches naman, so 14 ito container vans itong EPCB. Supposedly si Mr. Erwin Pascual. Do we invite him or do we subpoena him? Pwede na siguro. First, invite them. So we invite him, and then if he does not attend, we will subpoena him. Berches, ilan ang Yuse Karag? Ilan ang ng Berches? Nine. 19, sir. 19. Did you say how much was the estimated value of yung 14? The estimated value of the 14 of EPCB, sir, was not known kasi nakalabas na, sir. So never na-inspect. Okay. What about yung 19 ng Berches? Sir, do you want me to name each one, sir, or i-total na lang nila? Total na lang. Sige, while you're totaling it, anong pangalan po nila? Jovelyn. Berches, yung ba apelido nyo? Yes po, good morning po. Good morning. So kayo ang may-ari ng Berches Trading. Yes po. Kayo rin ang nag-import ng 19 na container. Tama ba? Yes po. Okay, so for the information, so unlike si Mr. Huala, kayo talaga ang may-ari. Opo. Matagal na kayong nag-i-import? Ano pa lang po, magto 2 years pa lang. 2 years. At ilang beses na kayo nakapag-import? Hindi ko lang po sure kasi po may broker po. Depende po kasi sa broker po yun. Depende sa broker Opo. ang pag-import? Di ba depende sa inyo yun? Opo, kasi po, minsan po sila naman po yung broker naman po yung kausap ng mga nag-i-import. Meron po kasi silang sinasabing in-buyer po. Doon lang man, mission lang naman din po kami. Bali, nire-rent lang po yung namin. Sir. Yung ano po namin. Lisensya nyo? Up. Nire-rent? Opo. Ang flood control din pala, no? So, ibig sabihin, hindi kayo talaga ang nagbabayad, hindi kayo talaga ang nag-i-import. Hindi po. Kayo ang may-ari ng Berches, pero merong kayong, pagkano binibigay sa inyo pagka ganyan? Depende po sa kausap po.
No, kaya nga, pero magbigay mo ako ng halimbawa. Pinaparenta ninyo yung inyong lisensya. Apo. Magkano? Depende po sa kausap po ng broker po, sir. O kaya nga, itong sa kasong itong 11, ilan ang magkano ang sa inyo? Yung ang kausap po talaga niyan si Ma'am Brenda, yung broker po niya si Sir Cyril po. Okay, Brenda, ano apelyido ni Brenda? Hindi ko lang po alam pero nandito po siya, sir. Oh, nasaan siya? Ayun, Mr. Imperial. Where is Mr. Imperial? And where? Good morning, Mr. Chair. Ako po yung Mr. Imperial. Oh, Broker po. ikaw ang broker. Ano po sir, clear ko lang Mr. Chair. Hindi ko nga po alam ba't nasama yung name ko dyan. Wala pa akong pinipirmahan sa kanila any kind of documents or entry, Mr. Chair. Pero broker kayo ng Burgess. Hindi ko din po kilala sila, ma'am, sir. O nga, pero Opo, hindi ko po, ngayon ko lang nga po siya nakita, sir. Mr. Chair. Pero bakit kayo broker ng Burgess? Hindi ko din po alam, Mr. Chair. Wala po akong pinirmahan sa kanila kahit i-review po natin lahat. ng Pero documents. broker ka. Opo, broker po. Dito po ako sa Manila, Mr. Chair, naka-assign. Ibang company po yung pinagtatrabahoan ko, Mr. Chair. Anong company ninyo? Logistic lang po sa Binondo, Mr. Ang Chair. pangalan? Forwarding po. Baka So hindi mo Or alam broker. bakit ka opo, Mr. Chair. nakasama dun sa listahan bilang broker ng Burgess. Yes, Mr. Chair. Aminado po akong wala akong pinirmang kahit ano pong contract or signature sa kanila, Mr. Chair. Okay, Brenda, what is your name? Can we administer the oath to Brenda? Before you administer the oath, ano pong pangalan ninyo? Babalikan kita ha, Jovelyn ha. Chanlong ba ito? Nasa si Brenda? Nandyan po siya. Ayun po. Asan si Ayun po? Pababa na po siya. Ayun. So, Jovelyn, kinausap ka ni Brenda. Siya po yung kausap po. Anong sinabi sa'yo? Siya po yung kausap ng broker po eh. Kaya nga, anong nga sinabi sa'yo? Yun po, may import po yung in-buyer po. Parang nang mission po siya. Pati siya nangungumisyon. So nag-uusap kayong dalawa, sabi niya, Jovelyn, pwede bang gamitin yung inyong lisensya kasi may papasok na mga imported na goods ng isang importer, gano'n ba? Hindi ko lang po siya, parang gano'n na rin po. Kailangan sure ka. You try to remember kasi investigation to inquiry ito. Kaya kailangan. So ano ang sinabi niya sa'yo? Please try to recollect your memory and explain. Bali po, ano po lang siya bali pipirma lang po kasi ako, sir. Pipirma ka lang. Opo, yun lang po. Tapos sila na po yung mag-aasikaso. So magkano nakuha mo doon sa pirma na yon? Ano lang po, depende lang po sa commission. Bali po, 3 to 10,000 lang naman po kada, 3 to 10,000 kada Depende po sa kausap po kada ng... container. Opo, depende po. So dito sa 19 na container, 190,000, ganon? Hindi po. Ano, magkano? May ano pa po kasi yan, sir. Bali sa isang container, 500 pesos lang po talaga. O ano yung 3 to 10,000? Yun po kasi naghahati-hati pa po kasi nag-omission, yung ano po. Yun po. Kaya yun po yung inano sa akin na 3 to 4,000. So magkano nakuha mo? 500 lang po kada container, sir. So sa halagang 19 na container, 500 pesos. 500 pesos lang po. So 9,000 pesos ang nakuha mo Apo. bilang Burgess. Apo. Ikaw ang may-ari ng Burgess. Apo. 500 pesos lang po kada container. Kaya nga. So ikaw ang consignee. Ikaw ang Apo. nag-import sa Apo. dokumento. Apo, consignee po. O kaya nga. Tama ba yun, di ba? As a consignee, siya yung nag-import. Yes, sir. Okay. Brenda, can you administer the oath?
Please stand up. Raise. Sagutin niyo po tanong ko ha. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? Yes. Affirmative. Thank you. Okay. Ikaw kasama din sa Berches Consumer Goods Trading? Yes po. Bilang ano? Ano ang tungkulin mo? Siya ang may-ari. Opo. Ikaw ay? Kasamahan po ako doon sa Birches. Actually po, si Birches is, meron kaming kliyente. So, hindi naman po siya laging nagpaparating. Wala naman pong ganong dumarating. So, meron pong mga times na... Anong ibig sabihin nagpaparating? Yun pong mga client namin. O nga. Matagal na na-stop yung parating. So, kumbaga sa... Ano? Yung client ninyong importer. Opo. At May yung ibig sabihin- paparating na imported na mga bagay. Opo. Mga ano naman po, hindi po yan mga katulad ng mga frozen. Hindi po. Ayun, ito pong consignee is parang napag-anuhan namin na iparent kasi wala naman po ngang dumarating kami na na wala kaming dumarating na shipment. So pinarent po namin siya. Teka. Ano yung pinarep ninyo? Yan po, yung Birches. Di ba shipment nga yun? Hindi po, yung consignee lang po. Wala po yung alam si Birches, kami sa office na kung sino yung kumbaga, halimbawa po, may nakipag-usap sa amin na Sino ang nakipag-usap sa inyo? Ayun na nga po yung nakausap namin sa Sino nga? Hindi nga po namin ngayon siya makontak. Pero sino nga? Si Mr. Vicente po. Mr. Vicente. Opo. Anong Yun first lang po. name? Yun lang po yung pangalan niya na namin. Tapos binigay yung Pwede ba cellphone namang number. makikipag-usap ka sa... Itago na lang natin sa pangalang Mr. Vicente? Opo. Yun po yung niya na nakausap namin. Mahirap Si Mr. naman Vicente. paniwalaan yun na Miss Desagon na may nakikipag-usap ka, Matagal ka na ba dyan sa Birches Consumer at sa import? Hindi naman po. Sa importing? Hindi Matagal rin na? po. Hindi rin naman po kasi kami nga. Ilang taon na? Siguro po mga 1 year. Bago nun, anong ginagawa mo? Wala lang po. Wala lang. Hindi naman po kasi kami nga involved sa mga... Dito lang po kasi nga kami na gawa ng... Nitong... nakausap nga Miss po kami. Desagon, pag ikaw ay nagsisinungaling, alam mo ang pwedeng mangyari rito, di ba? Opo, hindi ko po... hindi po talaga. Ito Okay, po talaga yung totoo. Senator Mr. Erwin. Chair, may I just ask our Commissioner from the Bureau of Customs, tama po ba, Mr. Commissioner? At wala po bang violation na pinapahiram nila yung kanilang mga consignee? Ano ho ang regulations po dyan ng BOC? Nepomuceno, sir. Sir, thank you, Mr. Chair. Sir, two things. I was supposed to raise that up also. The quick answer, Mr. Senator, is yes, there's a violation. And in the specific provisions of the CMTA, so yung una nyo pong nabanggit kanina, number one, yung these are clear cases of consignees being hired or consignees for hire cases wherein the consignees would allow their corporations to be used by importers. Yun po yung naririnig po natin ngayon. So actually, Mr. Chair, this is one of the many things that we have recognized in the BOC that our new team will have to address. But that's a separate issue. Then pangalawa po, if I may, regarding the statistics or data, Please proceed. data being mentioned, yun pong, for example, sa 19 containers ng Birches, yun po yung 19 containers, yan po yung numero na na-alert po ng DA. Pero yung sa kaso po na to sa kabuuan, ang in-import nila, 25 containers. So meron nang naunang na-release, unfortunately, ang customs, but at this point, di na natin alam kung ano laman talaga nun. 4 containers were released prior to the alert given by the DA. And then dun sa EPCB naman po, 14 containers were alerted out of the 20 containers. Para po accurate, 20 and then sa Birches, 25. 25 po. So ang 4 at 6, so 10, no? We can provide the data for the specifics po ng mga iba't iba pong pinasok po ng consignees po.
Okay. Thank you. Mr. Chair. Yes, Yusek Aras. Mr. Chair, under just FYI lang, sir, under the new law, Section 7, letter B, use of import clearance by persons other than those specifically named in the permit, bawal. And in continuance, sir, yung total ng 19 containers is 59,473,200 pesos. 19 containers ng Birches. Ma'am, alam ba ninyo na 59 million yung inimport ninyo base dun sa dokumento? Sa totoo lang po, hindi po. The chair now also acknowledges the presence of Senator JV Ejercito. So meron kayong import permit? Meron po. Merong import permit, Miss Sagon, de Sagon? Accredited. Please press the mic. Accredited po siya. So ang tanong natin sa customs na dapat busisiin, walang rehistro sa SEC. May rehistro ba kayo sa SEC? Actually, hindi po siya. Kasi ano po lang siya, DTI. Single lang po siya. Sole proprietor. Single prop. Well, anyway, maliwanag na hindi sila yung importer. Sila dummy. Mr. Chair, Yes. may I add, I'd like to direct this question again to the Bureau of Customs. May penalties po ba, Mr. Chair, yung consignees for hire? Kung may penalties po ito, may we know ano po ang mga penalties nito, Mr. Commissioner? I'll get the specifics po. But given the threshold po nung pinasok nila, which is more than 10 million, eventually this will definitely qualify as a violation of the AAES Act, Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Very specific po yung provisions na yon. And even the consignees, even though they will claim that they were just hired or used, kasali po yon in the concept of a collusion. So kasami po yun. But for the specific fines and imprisonment terms, hindi ko lang po alam eksakto po yan, but we can get that po. Well, at 59 million, that's non-bailable Yes. purchase. Diba? Sir, Kaya before you proceed, kaya Miss Desagon, Brenda, kung hindi nyo sasabihin ng sinong kausap ninyo at Mr. Vicente lang, kayo ang maiipit dito. Try ko po na anuhin siya. Nakuhain. And sino pa bang Berches dito? Jason, Mr. Jason. Ano Yes. ang Yes, Mr. Chair, good morning. ano ang mo sa Berches? Ano ang tungkulin mo? Broker po ako from Cebu. Actually, Mr. Chair, may 3 entry po ako na napirmahan under Birches. Sino nagpapirma sa'yo? Pero ano po siya, Mr. Chair, dry goods po lahat. Tapos, in-examine at release po sa customs mga last year pa po. Last year pa, so hindi kasama dito sa... Yes po, Mr. Chair. Pero sino nagpapirma sa'yo? Ma'am Neri? Anong first name? Neri po. Last name? Ganon din kay Brenda, no? Alamin natin sino yung Mr. Vicente. Itong si Mr. John Cyril. Morning, Mr. Chair. Ikaw naman, nilagay lang yung pangalan mo. Opo, wala po akong pinirmahan sa kanila, Mr. Chair. Pero kilala mo ang Berches. Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko di po alam ba't nandito nga po, Mr. Chair. Actually, may trabaho po dapat ako ngayon, Mr. Chair. Nakalagay yung pangalan mo eh. Yun nga po, Mr. Chair. So sino pa ang nakalagay ang pangalan sa Berches? Meron pa? Jason. So si Jovelyn, ikaw ang may-ari. Yes, opo. At paano na pasok si Mr. John Cyril na ipangalan sa Birches? Sabi po ni Miss Brenda, siya daw po yung nakapirma dun sa
sa import po. Yung pinalabas pong container po. Kilala mo si Jason? Hindi rin po. Oh, last year, kasama daw siya sa pumirma nung sa Berches. Alam mo ba yun? Di ba ikaw may-ari? Apo, pero may, sabi ko nga po parang si Ma'am Brendan, may nangungumisyon, ginagamit lang po yung, nirerent nga po yung purchase consumer po. So pinarenta kay Mr. Jason, pinarenta kay, hindi, si John, wala. So Mr. Jason, alam mong pinarerenta sa iyo yung Berches? Hindi po, Mr. Chair. Ay bakit mo pinirmahan yung tatlo? Sinong kumausap sa iyo? In other words, hindi ka man lang hindi ka kasama dito sa huli, pero kasama ka dun sa mga pinapangalan na ginagamit yung Berches para sa kung anuman. Actually, 3 entry lang po yung napirma. Oh, 3 entry under Berches. Sino ang kumausap sa iyo? Mr. Neri? Miss Neri? Resa po. Nerisa? Apelido? May number ka niya? Kontakin namin para maimbitahan dito. Nerissa Reyes. Nerisa Reyes. Okay, we will invite Nerisa Reyes, Comsec. Sino pang mga lumalapit sa iyo apart from Brenda na nilalako yung lisensya mo? Jovelyn. Si Ma'am Brenda lang po yung Okay, Ma'am nakausap. Brenda, balik tayo sa inyo. Ikaw rin ba ang naglako? Hindi po. Actually po, eto lang yung dito sa Subic. Parang siya rin naman po nagsabi na po, sige, pwede naman. Basta wag lang tayo mag-i-involve. Sino siya? Sa Berches po. Si Jovelyn. Yung bayaw rin po niya. Bayaw ni Jovelyn. Opo. Bali, May bayaw ka, Jovelyn? Meron po. Oh, anong papel niya sa Berches? Siya Chair. po yung sa OSB po. OSB? Yes. Ano yung OSB? With the permission of Senator... Oliver Villanueva po. Sino si Oliver Villanueva? Bayaw ko po. Kaya nga, May po siya eh. Teka lang po. OSB. Apa. Ang pangalan niya. Apa, parang may po siya. May... Ano po ba tawag? Teka lang po. Broker din po yun eh. broker. Anong pangalan ng kanyang brokerage company? Ayun po. Oliver Salinas Villanueva po. O, paimbitahin din natin si Oliver Villanueva. Okay, going, Miss Secretary, Mr. Senator Tulfo, go ahead. Mr. Chair, matatanong ko lang po dito kay Brenda. Miss Brenda, ito bang si Jovelyn, ito talaga yung may-ari ng Berches o hindi? yung registered owner ng Siya yung registered owner, Apo. pero ang pagkakaalam mo, sino ang owner talaga nito? Siya po talaga. Siya ang owner, Siya po yung owner, pero hindi siya yung nag-import. hindi siya ang nag-import. Hindi po. Sino po nag-import din? Actually nga po, may kausap kami. Ang sabi po niya sa amin is, ang laman niya is chicken lollipop. So wala naman pong problema, yun naman po. Wala po kaming alam na ang laman niya is iba pa. Yun yung Mr. Vicente. Opo. May first name ka? Wala. Wala nga po. Bali, itatry ko po siyang mapuntahan. Medyo nag-ano nga, alam mo, Yes, go ahead. Mr. Chair, kasi so yung sinasabi mo na may iba pa laman, so ibig sabihin yung linggo ninyo may palaman. May palaman yung bukod doon sa sinasabi yung chicken lollipop, sabi nyo meron pang iba, may ibang laman. So may palaman. Hindi Tama. po. Kasi ang alam po talaga namin is chicken lollipop siya. Okay. Ngayon, nito lang pong lately na nahuli na, noon po lang namin nalaman na hindi pala siya. Ganun yung laman. So nahuli ninyo na hindi ganun ang laman. Opo. So ano ang ginawa ninyo nung nahuli ninyo na hindi laman, na hindi po yung pala, hinayaan nyo na lang. Hindi po ninyo ni-report sa mga otoridad. Kasi hindi nyo naisip na sasabi kayo dahil ito po ay smuggling. At sa kulungan kayo ilalagak. Walang nag-attempt, hindi ka man lang nag-isip. Kailan mo nalaman na hindi pala yun ang laman? Kailan mo nalaman? Lately na lang po. Kaya When is lately? Last month po. Last month. Opo. So bago mag-umpisa itong hearing, tama? Opo. O bakit hindi kayo nag-report man lang dahil alam nyo na may violation? Yes po. May ano po kami, may hearing po kami sa law division po. Okay, anong tinestify mo doon sa law division? Ayun na nga po na hindi, yung
nga po yan namin. Hindi kami nag-import dyan at hindi rin namin alam po na ganun yun. Anong sabi ng Law Division? Ongoing pa ba yung hearing? Ongoing pa po. Ongoing pa. Yes pa po. Mabuti sinabi mo kasi kung hindi, sasabit ka dun sa smuggling, di ba? I mean, connivance. No further questions, Mr. Chair. Yung sa 1024 consumer, Mr. Merlin Rubete, Yes po, good morning. kayo ang may-ari. Yes po. So kayo ang nag-import ng 8? Ha? 8, actually ang total na in-import nyo is 15, tama? Dito sa... To answer the question po, hindi ko po alam yung mga transactions na yan. Kasi po, 2024 pa lang po, expired na po ang registration ko sa customs and then close na po ang mga office and accounts po. Pero ikaw ang nakapangalan eh. Yes po. 1024 Consumer Goods Trading. Yes po. Totoo po, nag-register kami ng partner ko. Supposedly, nag-plan na mag-import po ng kitchenwares. Pero sa ano po, wala po naging transactions during upon registration po ng accreditation namin up to 2024 po. So, nag-decide po ako na i-close na lang po ito kasi hindi ko na po kaya yung mga bayarin. So you're denying you were involved in this smuggling. Yes po. So how do you explain na yung pangalan mo ang nandun? At yung consumer 1024? Hindi ko na po alam, sir. Pero may mga supporting documents po ako na magpapatunay na nag-close na po ako and expired po yung accreditation ko sa customs po. So can you submit that, Mr. What is your last name? Rubete? Jacinto po. Jacinto. Yes po. Meron Yes po, pang sir. isang 1024 o ikaw lang bang nandyan? 1024. Ikaw ang broker. Ano po, Mr. Chair? Yes po. So ikaw ang gumamit ng lisensya ni 1024, tama ba yun? Hindi po, Your Honor. Bali po, may kumontak lang din sa akin po. Nagtanong kung signing broker po ako. Sabi ko naman po, yes po. Then sa sabi niya, may papirmahan ako for lodgement. So, naghintay naman po ako. Then yun po, yung mga entries po na napirmahan ko. Hindi ko rin po alam, Your Honor, na ganun pala yung pinarating po nila. So hindi mo alam na wala na palang expired na yung lisensya ng 1024? Sino yung lumapit sa'yo? Yung nakilala ko lang po siya sa may labas ng pier po, si Carlos po. Carlos ano? Wala pong last name, Your Honor. Pagkakakilanlan ko lang po. Walang last name, nakilala mo lang sa harap ng pier, tapos pinapirma sa'yo yung dokumento na mag-i-import. Ano po, Your Honor? Nagtanong po siya una. Broker ka, hindi ba? Yes po, Your Honor. O pwede ba naman yun? Di mo kilala? First name lang? Isa kang broker? Tapos pipirma ka ng ganun? Kasi po, Your Honor, Mahirap atang paniwalaan yun. araw-araw naman po kami nagkikita sa pier po, dati po. Ngayon po, Your Honor, hinahanap ko na po siya sa pier, hindi ko na po siya makita po. Alam nyo, ikaw, di mo alam ang pangalan. Mr. Vicente, ikaw, Mr. Carlos. Pareho kayong broker, di ba? Hindi ika broker, Berches ka. Ikaw ang broker. Ilan ang pinirmahan mong dokumento? Pagkakaalala ko po, Your Honor, meron ang nahuli po na to parang 4 na entry po. 4 na entry. Pagkakaalala ko. Pag sinabi mong entry, ibig sabihin 4 na container? Hindi po, Your Honor, 4 po na single administrative docs po yung yung SAD po, yung declaration po sa customs. Ano yun? Before you proceed. Yes, Commissioner Nepomuceno. Thank you, Mr. Chair. Just to again be accurate with the numbers, sir. Yes. Yung sa 1024, ang ipinasok nila 10 containers, 8 po yung na-alert ng DA. And then so far, dun sa naging mga inspection, 10 po yung merong violation. Ibig sabihin, iba yung deklarasyon, iba yung nakita nung magkaroon ng inspection. And then pangalawa po, just to be again more specific with to answer more specifically dun sa tinanong po ni Senator Erwin, yung bukod po sa no bail yung mangyayaring kaso po, hindi lang po sa mismong actual importers,
but kasama po yung warehouseman, consignees, brokers na nagamit, etc. etc. Ang parusa po dyan ay depende sa naging partisipasyon, subalit yan ay maaaring 20 to 30 years imprisonment hanggang life imprisonment, depende po sa partisipasyon. At ang penalties po would be 5 times kung magkano po yung value nung ipinasok po ng importer po. So in other words, sapat yung batas para habulin, hindi ba? Matindi yung parusa para maging sabihin na nating babala. Tigilan na ninyo. Yun nga lang yung enforcement ang problema. Mr. Commissioner, itong broker na ito, si Mr. 1024, pinirmahan niya yun. Ano yung sinasabi niyang dokumento? Would you be familiar with that? Yung SAT. What information does it contain? Can we... Mr. Chair, can I? Yes, please. Okay, what is your name? Morning, Your Honor. I'm Assistant Commissioner Maronilla from the Bureau of Customs. Okay. Just for the technical questions. Yes, Your Honor. please. Please answer the question. What did he sign? Your Honor, he would have electronically signed the single administrative document, which is the import entry of the Bureau of Customs. Only the broker can sign that through a specific key, electronic key that's given by the Bureau of Customs upon his accreditation. So what information is available in that document that he is signing? Yung importer po, yung exporter, kung saan galing, yung produkto po, magkano yung declared na presyo ng produkto for purposes of self-declaration, yung kanya pong pangalan at lisensya po. So in that case, Mr. 1024, Lugin, Yes po. o edi alam mo magkano ang halaga ron. Tapos tatlo ang pinirmahan mo. Tapos hindi mo kilala si Carlos. Nakita mo lang sa tapat ng pier sa port. Kapani-paniwala ba yun? Your Honor, nagbe-base po kami ng declaration based po sa documents na ibibigay You're po not sa amin. answering the question eh. Pinirmahan mo yung tatlo. Pero ang alam mong pangalan, Carlos. Hindi mo alam ang apelyido. Your Honor, inireto niya lang po sa akin yung BL po. Tapos binigay niya po sa akin yung packing list invoice. Sa SAD po, Your Honor, doon yung binagbebesan po namin ng details po doon is purely yung BL packing list invoice po, Your Honor. You're not answering my question. So hindi, ang alam mo lang talaga, sagutin mo na, Carlos lang. Yes po, Your Honor, yan po yung pakilala niya po sa akin. Na pumirma ka ng 3 dokumento na nagkakahalagang magkano kaya yun? Anyways, industry practice, kung mayroong isang ganyan, anong range ng halaga ng 3 na yun? Kung 3 man yun yung pinasok ng importer, sino yung exporter? It will run in the millions, right? Correct, Your Honor. Hindi naman po bumababa ng 1 million usually yung isang ganyang container. Tatanong ka ulit, Mr. Lugin, Tener? Tenero po, Your Honor. Tenerio? Tenero po. Tenero. Carlos lang ang alam mo, hindi mo alam ang apelyido. Yes po, Your Honor. Yun lang po ang pakilala niya po sa akin sa pier. Then the same time po, Your Honor, ang mali ko lang po doon, nagtiwala din po ako sa kanya. Yes. Mr. Chair, pinapaikot-ikot ho tayo nito. Pipirma ka ng BL, binigyan ka ng BL, binigyan ka ng kung ano-ano, hindi mo naisip, baka droga ang laman ito. Baka bomba ang laman ito, hindi lang misdeclared. Hindi lang GM, hindi lang general merchandise. Pati itong si Berchis na ito. Kanina nyo pa pinapaikot-ikot eh. How can you sign ng mga papeles na hindi mo kilala yung tao? Pumunta lang si Tagpulano ako, pirmahan mo nga ito. I don't agree with you. I'm sorry ha. Hindi ako maniniwala. 3 container, paano kung may drugs? Yan ang problema eh. Kaya pumasok ang droga dito sa bansa, mabuti nilang alerto itong mga tao natin sa Maynila, ang Office of the Commissioner, natatrack. Yung mga ganyang trabaho ninyo,
Ngayon nagtuturo-turuan kayo. Paano kung droga pala yon? Mabuti lang, may nahuli itong POM recently. May nahuli itong sila Commissioner Nepomuceno at hindi nakalusot. Yan ang problema eh. Lagi yung sabihin niya, nakilala ko lang si ganito. Pirma ka ng pirma? Eh kung droga pala, punong-puno ng droga yung 3 container, ikaw din. Oh, anong gagawin natin? Sir Tenero, ano yung last name ni Carlos? Your Honor, yun lang po talaga ang pakilala niya sa Pierre. Actually, Your Honor, araw-araw po ako naghahanap sa kanya. May I warn you, this is refusing to answer the question. Ano ang apelyido ni Carlos? Carlos lang po talaga, Your Honor, ang pakilala niya po sa amin. Lalo-lalo na po sa akin po, Your Honor. We will address that particular refusal to answer the last name because it's very difficult to believe that he will deal with millions of pesos without knowing who he is dealing with. And yes, do you have a... Your Honor, we verified the amount declared for the 3 containers. It's totaling to 40 million pesos. 40 million pesos. 40 million pesos. Okay. So clearly, hindi maliit na halaga. Go ahead, Yuse Carlos. Karat. Mr. Chair, may I, that was the amount declared, but the amount as found by the DAIE is 68,092,800 pesos. So ano pa? Misdeclaration pa nung actual value. Their declaration was chicken poppers. The as found was frozen mackerel and round scad. Yes. Mabuti na lang, Mr. Chair, ganun na lang. Well, talaga may violation na kaagad dun sa nga agricultural sabotage. Eh, nakakatakot, Mr. Chair, yung droga. Na yun ho ang napupuslit. Mabuti na intercept sa mga piernat sa Maynila, MICP, POM, through the efforts of Commissioner Nepomuceno and his personnel. Eh, paano kung hindi na monitor, hindi na tatrack, walang tumitimbre? Tanggap kayo ng tanggap ng kargamento? Hindi naman ako niniwala doon. Mabuti nila kahit paano hindi pagkain ito, hindi droga. Eh kung droga, di nagkalat na naman sa Pilipinas. Masisi na naman ang administrasyon. Masisi sabihin natutulog ito mga ito. It means it's your fault eh. Problema ninyo kaya nakakalusot. Ang mga droga mabuti na lang with Commissioner Nepomuceno there, ilang beses sila nakahuli, naka-intercept. That should also be your responsibility. You have moral and social obligation in this country na hindi pwedeng pumasok ay mga kontrabando. It's considered contraband. Pero what if it is drugs? What? What if it is bomba? What? You have responsibility. Hindi lang trabaho ng gobyerno, hindi lang trabaho namin. Trabaho niya rin yun. Meron kayong social and moral responsibility. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Senator Tulfo. Doon sa pinirmahan niya, Assistant Customs Commissioner, no? Marunilla. Sino yung importer? C1024 po. But obviously, hindi siya. I mean, obviously, dami. Apo. Itong si 1024. So, si Mr. Carlo, okay. We are now informing you, Mr. Tenero, that your refusal to answer a very simple question as to ano ang apelyido ni Carlos. Considering that 40 million pesos yung total na halaga bilang broker, 40 million pesos yung total na halaga nung ipapasok na pinirmahang mong dokumento, 3, at hindi mo alam ang apelyido, it is a refusal to answer a question, number 1. And number 2, which is a basis for this committee to cite you in contempt and detain you until you answer the question. So yes, go ahead. Your Honor, yun lang naman po talaga po ang pagkakakilanlan ko sa kanya, Your Honor. Kasi based po sa pakilala niya, unang-una po, Your Honor, yung time na po nung nagkakasama kami sa parang tambayan po namin sa labas ng pier, yun po yung pakilala niya sa lahat po ng nakakahalubilo po namin. Yun lang po talaga ang masasagot ko, Your Honor, kasi wala po siyang ibinigay na last name niya po, Your Honor. Ang pinakahuli po namin conversation, Your Honor,
yung tinatry ko po siyang tawagan na hindi ko na po talaga makontak. So ang gusto mong sabihin at gusto mong paniwalaan namin, lumapit sa iyo si Carlos, 3 dokumento, total na halaga 40 million na i-import, ha? At agad-agad mong sinabi, o sige Carlos, pirmahan ko to. Okay, good, broker ako. Ilang taong ka ng broker? Your Honor, na-accredit po ako ni BOC 2017 po. 2018 po yata. 2017. So, ibig sabihin, 2025, 8 years ka ng broker. Hindi ba? So, 8 years na rin ganito ang sistema mo? Na pagka merong papapirma sa iyo ng milyong-milyong halaga, kahit hindi mo alam ang apelyido, first name basis lang, pipirmahan mo. That's what you're making us believe. 8 years ka ng broker, ha? Your Honor, yung sa 8 years ko po na pagiging broker po, ano po ako, Your Honor, employed po ako noon. Ngayon po, ito po sa 1024 po, si Carlos lang po talaga ang naglumapit po sa akin, tapos siya lang po talaga ang, kumbaga, Your Honor, binigay niyo sa akin yung docs, binigay niyo sa akin yung BL, tapos inano ko lang po. Tapos ang pakilala niya po talaga sa amin sa PIA, Carlos lang po. Wala na po siyang ibang pinakilala po. Well, sige, we will allow you, hayaan ka naming mag-isip pa ng mas maayos, baka maalala mo. In the meantime, yes, Senator Pero siguro JB. bago natin tayo mag-move on, paano ko napalagay sa kanya, ganun ba katagal na kayo magkakilala at nagkakasama rin sa tambayan? Para nga, sabi nga ng Mr. Chair, ang hirap paniwalaan na 40 billion yung transaksyon ni hindi mo kilala yung tunay niyang pangalan. Bakit naging palagay ka? Gano'ng katagal kayo nagsama rin sa tambayan niyo? Your Honor, kasi po Your Honor, pag binigay po sa amin ng docs, kung sa tagal po ng pagkakakilala po Your Honor, last year or last 2023 po Your Honor, nakikita na kami po doon. Then ngayon po Your Honor, nung binigyan niya po ako ng copy ng BL po, copy ng packing list invoice, upon thorough inspection ko naman po sa documents po Your Honor, wala naman pong yung wala naman pong ano doon sa documents niya po Your Honor. Dun, kasi po Your Honor, sa documents lang po talaga kami nagbe-base po. Yes, Mr. Calixhan? Huh? Calixihan? Yes po, kaliksihan, sir. Yes. Yung mga ganyang dokumento, bago nyo i-sign off, di ba chine-check ninyo kung legitimate ba itong mga grupong ito, itong mga importer nito? Yes po, sir. Di ba tungkulin nyo yun? Opo. So how do you explain this? You signed off dito sa importers na ito. Di ba? Yes, sir. So how do you explain the fact that it turns out hindi naman pala sila talaga legitimate? Pinapasa-pasa yung lisensya. Yung kanilang import permits ninenegosyo. Parang lisensya ng kontraktor, di ba? Pinapasa-pasa. Sir, And then- parang uso-uso pala ngayon. Pati lisensya. And then expired na yung kanyang permit, license. How do you explain that? Sir, yung pong ano dyan, sir, yung office po na involved is the Accounts Management Office, sir. Sila po yung pinagpaparehistro ng mga importers, mga brokers. Kami po sa port, we just process their entries. Pag po may inilad sila, the examiner will check kung ano po, yung packing list, yung invoice, yung mga permits. Pag po nag-okay yun, i-ano po niya sa system na okay, then may key store po siya ipapasok, ipapasa naman po sa appraiser. Then si appraiser po sir, yung magpa-final niyan para mabayaran po sa bangko. Then pag na-final po yung entry, pwede na po siyang ma-release sir. Hindi po ako napirma sir sa mga entries na pinapa-release sa port namin. So ang sinasabi mong may kasalanan ay Yung sir, examiner appraiser sir. sino yung examiner appraiser? Would you have his name?
Sa port namin, sir, there are 8 examiners and 8 appraisers. Sila po kasi, sir, yung ano, Can you mga nasa submit ground. all their names, please, to this committee? Yes po, sir. Pero we will take it for what it is, Mr. Galixihan, sir. Kalixihan. Yes po, Chair. But yes, go ahead. Matanong ko lang po ulit ang Bureau of Customs. Yung binabanggit po ni Deputy Collector na accounts management daw po ang may trabaho na magche-check kung paso na o legit pa rin yung lisensya or permit nitong mga broker importer. Is there a way po na yung ACM natin would check kung ito ba ay valid pa rin yung kanyang permit license? Kasi ito sinasabi po ni Lugin ay ni Merlin ng 1024, expired na po yung kanyang lisensya pero ginamit pa rin po. So, is there a way, Mr. Commissioner, to check yung lahat sila valid pa ba o expire na? Mr. Chair, given what we are hearing today and even before, this is a valid problem that persists. Kaya isa nga po ito sa binanggit ko po kanina, isa sa maraming gagawin po ng bagong pamunuan po ng BOC na maayos po simula po dun sa accreditation process ho. And again, this is another topic, technology-based reform that we have to do to make sure that only those who are bona fide listed companies, brokers, consignees can do transactions. Problema po yan, inaamin po natin yan. At isa nga po yan sa ayusin po natin. In fact, nakapag-transact pa ho yung consignees at brokers dahil pagpasok po namin again with due respect sa mga dating namumuno, mana-mana po yan ang problema po, hindi naman po yan yung dating pamunuan lang. So nung pagpasok ko namin, naging automatic na ho yung suspension ng accreditation. But before, meron pa hong proseso kapag kumbaga first offense pa lang, meron pa pong hearing. Of course, the reason behind that was para irespeto po yung profesyon at yung oportunidad na maghanap buhay po yung mga brokers at consignees. But given the gravity of the situation, mas minaigi po namin, we already come out with a memo and policy na sa unang offense pa lang suspend. And then magpapaliwanag na lang for appeal yung sinuspindi po natin, not the other way around. So sa ngayon po, the quick answer is nahihirapan po yung sistema natin. Kaya nga po, yan po yung isa sa reformang gagawin po natin dapat. Mr. Chair, my next question, my follow-up question is, will digitalization answer all this? Ika nga, if we digitalize para isang pindot lang sa system ng collector, deputy collector, ito po ba legit pa yung mga transactions or i-punch in niya para ma-monitor niya na ito si 1024, paso na pala ang lisensya para maiwasan po yung mga ganitong kalakal or ika nga operations, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair, Senator Erwin. The backbone of the reform that will hopefully ultimately end all these problems to be persisting. Digitalization po talaga ng entire processes po from accreditation, lodging, assessment, payment, releasing. So systems po yan that would have to include AI capabilities. Yung sinasabi pong human intervention should be zeroed out po. Yun po talaga ang kailangan din namin tulong po sa, of course, sa Senate and the Congress dahil this will incur budget po. And I believe also it will avoid corruption. Tama Yes. po ba? Because of the digitalization where you have already started. What I've heard in the news na you have this policy of no-take policy sa lahat ng tao nyo, which is very good, Mr. Commissioner. Well, we will support definitely. Kung yung sinasabi niyan digitalization, dadaan po yung budget ninyo sa amin, we will review that. Kung kinakailangan because to up your ika nga collections, then we will really study your recommendation for budget for 2026, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Yun lang po talaga ang paraan po talaga. Before we recognize Yusek Karag, Senator J.V. Ayers. Mr. Chair, siguro tanungin lang din natin, no, in line with the questions of Senator Tulfo. Andito na rin si
Commissioner Nepomuceno. Maganda po na talagang you are really prioritizing itong digitalization because I know that it will really solve a lot of problems. Pero, Mr. Chair, ilang taon na nating sinusubukan ito. Just give us the status kung ano na po yung, iba may pending case pa ito kaya hindi matuloy-tuloy yung digitalization natin para lang alam natin kung hanggang kailan tayo mag-aantay. Ang hirap kasi pag merong kaso, the whole program is stalled, no? So alam ko, nakailang commissioner na, nakailang dekada na, Mr. Chair. Sayang naman. So, tingnan natin kung paano natin matulungan, masolusyonan legally para naman mapabilis na yung inyo pong programa. Ang ganun po, dun sa particular pong yung Customs sa Payment System, CPS, yan po yung apektado nung naging pending case po way back 2015-2016, wherein the winning bidder that time sued BOC because they won in the bidding but they were not given the notice of award